I'm glad you're trying to be happy, princess. Kakalabas ko lang sa walk-in closet ko nang abutan ko si Akiro sa loob ng kwarto ko na nakaupo sa couch. Nasaan si Ashira? Tanong ko sa kanya. Naging ugali ko nang hanapin si Ashi kapag nawawala siya sa paningin ko. Na-trauma na ako sa pagkawala ni Cole. Nasaan pa ba? Di naroon sa mahal niya na lola. Ayaw ipahiram at ngayon lang daw niya na solo. Imunestra niya sa akin ng couch para patabihin ako. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. How are you? Okay. Trying to be okay. Ikaw? Tanong ko rin sa kanya. Just like you. Taking it one step at a time. Minsan iniisip ko na I need to be happy in order to move forward. Pero pag naiisip ko na magiging masaya ako, ay mas lalo ako na binabagabag ng konsensya ko dahil sa pakiramdam ko'y wala akong karapatan na maging masaya. After what happened with Cole, hindi na ako pwede na maging masaya. Hinawakan ko siya sa braso at malungkot na nginitian. Hindi totoo yan, Aki. You can be happy. You need to be happy. Alam ko na nakikita tayo ni Cole ngayon. And as young as he is, I know that he wants the both of us to be happy. To be just what we were before all this happened. We can be happy, Aki. We can be happy if we want to. Hindi ko alam kung paano ko nasasabi mga bagay na ito kay Akiro. Gayong sa sarili ko mismo, hindi ko ito kaya na gawin. Practice what you preach, Atasha. Kilala kita. And I know deep inside you feel that way too. Masyado talaga ako nakilala ni Akiro. Hindi pa man ako nagsasalita, alam na niyang nais ko na sabihin. Alam niyang totoo na nararamdaman ko. I'm trying, Akiro. I really do. Masyado lang na maraming mga alaala rito ni Cole. Sa buong palasyo, nag-iwan si Cole ng marka niya. Kaya ang hirap-hirap na umusad. There's this feeling of pain and emptiness na buong buhay ko nang dadalhin. Maybe you need to go away, Tash. Baka dapat umalis ka muna rito. Kayo ni Ashira, para tuluyan na makapaghilom ka. Agad ako na napaharap kay Akiro sa sinabi niya. Tama bang narinig ko na pinapaalis niya kami? Anong ibig mong sabihin? Pinapaalis mo ba kami? Naguguluhan ko na tanong sa kanya. Tumango naman siya bilang pagtugon. Yes, pinapaalis kita but not for the reason that you are thinking. Napaka-overthinker mo talaga. Napapailing naman siya sa akin. Hindi ko rin maiwasan na lagi na lamang mag-isip ng negatibo. Marahil sa dami ng mga masasama na nangyari sa buhay ko, ay hindi ko na kaya na lokohin ang sarili ko at maging positibo pa sa lahat ng oras. Alam ko how you're still hurting, Atasha. Itong palasyo, rito sa Genova, lahat ito ay makapagbibigay sa'yo ng alaala ni Cole. At habang nandito ka, kayo ni Ashira, hindi mo lubusan na mapapatawad ang sarili mo. Aalis kami ni Ashi? Muli na naman siya na tumango. Sa tingin ko, it's better for you and Ashira to be in a different environment first. Upang makalimot ka. Bakit hindi ka muli na magpunta sa Pilipinas? Naroon ang mga kaibigan mo at baka sakali na makatulong sila sa'yo, Atasha. Matutulungan ka nila na maibalik ang dating ikaw. What? Bigla na kumabog ang puso ko. Sa Pilipinas? Bakit doon kami ipapadala ni Akiro? Hindi maaari dahil naroon sina Yulens at Ophelia. At higit sa lahat naroon si Colton. Paano kung makita niya kami? Paano kung makita niya si Ashira? Bakit doon, Akiro? Bakit hindi ron, princess? Doon ka rin naman nagtungo nang tumakas ka rito sa palasyo. Matagal ka rin na namuhay ron bago ka umuwi at bumalik dito. Pero naroon sina Yulens at Ophelia. At higit sa lahat, naroon si Colton. Alam ko, kaya nga sasama si Aldrich sa inyo ni Ashira. Para masigurado na hindi makakalapit sa inyo mga tao na gusto mong kalimutan at layuan. Naroon din ang mga tauhan ko sa Pilipinas at mababantayan kanila laban sa mga Villagomesa. Are you out of your mind, Aki? Bakit inilalapit mo ko sa mga tao na yon? Bakit sa lahat ng pwede napuntahan ay ron mo pa kami gusto na manatili? Nagwawala ang puso ko. Nagwawala sa sobrang kaba. Hindi ko maintindihan bakit ito naiisip ni Akiro. Napahawak siya sa noo niya at dahan-dahan na hinilot yon. Alam ko na may hindi sinasabi si Akiro at ito ang mas lalo na nakakapagpakaba sa akin.
Aki, be honest with me. What's happening? Nothing. Walang nangyayari. Gusto ko lang talaga na malayo ka muna rito sa Genova. Alam ko na mas madali na mapapatawad mong sarili mo kung aalis ka muna sa lugar na nagbigay sa'yo ng matindi na sakit. Gusto mo makalimot ako, pero pinababalik mo ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat? I don't believe you. Alam ko na meron ka na hindi sinasabi sa akin. What's wrong, Akiro? Matigas na pagkakasabi ko pa. Wala nga. You're being paranoid. Kung ayaw mo, it's fine with me. Hindi na kita pipilitin pa na umalis. You stay here with us. You and Ashi stay here in the palace. Hindi matahimik ang puso ko. Alam ko na may itinatago si Akiro at pilit ko yun na aalamin sa ayaw at sa gusto man niya na malaman ko. Ayaw niya na umalis, Drake. Ayaw niya na pumunta sa Pilipinas. Ito ang problemado na bungad ni Akiro kay Aldrich nang magkita sila sa courtside kinabukasan. Pagkatapos niya nakausapin si Atasha kagabi at makita ang pag-aalilangan at inis ng kapatid sa sinabi niya, ay hindi na niya pinilit pa ang prinsesa. Of course, Aki. Anong gusto mo na maging reaksyon niya? Matuwa na babalik siya ron? Umuwi siya rito para takasan ang ama ng mga anak niya at ang pamilya nito. Tapos ngayon gusto mo siya na pabalikin doon. Natural magtataka talaga yun at maiinis sa'yo. Fuck, wala nang ibang paraan. Kailangan muna sila na mailabas ng Genova ni Ashira. Lalo na't hindi natin alam kung sino pa ang mga traidor sa hanay namin. Hanggat hindi pa lumulutang ang lahat ng sangkot, hindi ako matatahimik na narito sila at patuloy na manganib ang buhay. Pero bakit sa Pilipinas? Ang dami naman na bansa na pwede puntahan. Bakit doon? Kahit ako, dude, ayoko. Paano kung hindi lang ang baliw na ex-boyfriend niyang makaharap niya ron? Paano kung pati ang lalaki na nakabuntis sa kanya? You know that they have feelings for each other. So where does that leave me? So you don't trust my sister? It's not a matter of trust, Akiro. I do trust her. Ang hindi ko pinagkakatiwalaan ay ang lalaki na nakabuntis sa kanya, si Colton Mijares. Mahigit 1 taon na buhat nang umalis si Atasha sa Pilipinas. But after this day, ipinapahanap niyang prinsesa. Ipinapahanap niya ang girlfriend ko. Kahit may girlfriend na rin siya. Tapos gusto mo ilapit ko pa ang kapatid mo ron? Hindi ako masukista para gawin yan. Wala nang iba pa na pwede niyong puntahan. Naroon ang mga tauhan ko sa Pilipinas at bukod doon. Alam ko na mabibigyan din ni Colton Mijares ng proteksyon sila Atasha. Hindi natin sila pwede na dalhin sa ibang bansa na walang proteksyon buhat sa loob. Kaya nararapat lamang na sa Pilipinas dahil kung sinasabi mo sa akin na hanggang ngayon ay ipinapahanap siya ni Colton, ibig sabihin lang ay kaya niya na proteksyon na ng kapatid at pamangkin ko. Mas marami tayo na magbabantay sa kanila ay mas mabuti. How can you be so sure na hindi ka laban si Colton? Inis na tanong ni Aldrich. I don't. Pero ngayon siya lang ang tangi na paraan natin. Hindi natin alam kung sinong kaaway. Aldrich, kaya mas makakabuti na ilayo sila. You need to help me, Drake. Ito lang ang paraan. Napahilot sa kanyang sentido si Aldrich. Hindi niya alam kung anong iisipin pero sigurado siya na may takot sa puso niya. Takot sa muli na paghaharap ni na Atasha at Colton Mijares. Alam niya na hanggang ngayon ay hindi pa lubusan na nakakalimutan ni Atasha ang lalaki. At yun ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang manumbalik ang kung ano man ang nararamdaman ng prinsesa para kay Colton. Hindi ako sigurado sa plano na to, Akiro. Hindi ko alam kung bakit lalo natin sila inilalapit sa kalaban at hindi ko alam kung papayag si Atasha. Alam mo naman na ayaw ng kapatid mo na dinidiktahan siya. Hindi pa naman ngayon, but sooner, kailangan natin muli na pilitin siya sa bagay na ito. Sa ngayon habang ipinapahanda ko pa sa mga tauhan ko ron ang pagpunta nyo, hayaan muna natin na isipin niya na hindi siya kailanman babalik pa ron. Ayaw sana ni Aldrich. Pero gaya ng dati ay kaya niya na unahin ang kapakanan ni Atasha kesa ang sa kanya. Kaya niya na magsakripisyo mapatunayan lamang ang pagmamahal niya. At kung ang kinakailangan na yung pumunta sila ng Pilipinas para masigurado ang kaligtasan ng mag-ina ay gagawin niya. Pero hindi siya magpapatalo at lalong hindi siya susuko. Hindi niya isusuko kailanman si Atasha kay Colton Mijares. Isang malakas na iyak ng sanggol ang gumising kay Kane. Pilit siya na pumikit ulit upang makabalik sa pagtulog. Kinuha niya ang unan sa tabi niya at itinabing iyon sa tenga niya.
Ngunit anuman ang pilit niya ay hindi siya makatulog dahil sa ingay ng bata na iyak ng iyak. Padabog siya na bumangon at lumabas ng kwarto. Inis siya na naistorbo siya sa pagtulog. Ilang linggo na rin siya na naririto sa bahay nila sa probinsya. At ilang linggo na rin siya na hindi na pagkakatulog. Puyat na siya at sumasakit na ang ulo sa kakaisip. Tapos kung kailan naman na dinalaw na siya ng antok at makakatulog na sana ay umatungal naman ang pagkalakas-lakas ang bata. Kane, buti at gumising ka na. Kanina pa iyak ng iyak ang bata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasaan ba kasing mga magulang niya at bakit ba napunta siya sa'yo? Kagwapo na bata pa naman. Siguro may lahi ang mga magulang niya. Kaganda ng kombinasyon. Itong dere-derecho na bungad sa kanya ng tiyahin niya. Ang aga-agay naiinis na naman siya. Puyat na nga at naputol ang tulog. Dadagdagan pa ng sobrang ingay niya na tiyahin na ang dami parati ng tanong. Simula nang bumalik sila ni Mateo galing Genova, ay rito na siya dumiretso. Hindi pa siya nagpapakita sa mga kaibigan niya kahit ilang beses na siya na tinatawagan ng mga yon. Kung ano-ano na lamang ang idinadahilan niya kina Colton at Miguel. Marami pa siyang mga bagay na inaayos kaya hindi pa siya makakaharap ng mga kaibigan. Tahan na ang baby, tahan na. Ano ang gusto ng baby? Gusto mo ng gatas? Ito na ang gatas, tahan ka na. Napalingon si Kane sa bata. Karga-karga ng tiyahin ng sanggol habang hinihele-hele. Bakas ang pagod sa mukha nito buhat sa pag-iyak. Mukha nga na kanina pa siya umiiyak. Kanina pa pagising, auntie? Tanong niya. Ay oo, maaga nagising. Parang hindi nga siya masyado na natutulog din. Naupo siya sa may sala at patuloy na pinagmamasdan ng bata at ang tiyahin. Baka'y naantok, auntie. O di kaya ay masakit ang tiyan? Tanong niya muli. Hay nako, tiningnan ko na ang lahat ng pwede na maging dahilan pero ayaw talaga tumigil sa pag-iyak. Hinagod pa na matandang babae ang likod ng bata. Awang-awa sa paslit na walang tigil sa pag-iyak. Tumayo si Kane at lumapit sa dalawa. Hinimas niya ang ulo ng bata at humarap naman sa kanya na patuloy pa rin ang pag-iyak. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang tiyahin at sinubukan na isayaw-sayaw at baka sakali na mapatahan niya. Oy Kane, kanino ba talaga na anak ang bata na yan? Bakit hindi mo pa iuwi sa mga magulang niya yan? Auntie Isabel, sabi naman sa'yo pinababantayan nga muna sa akin dahil may inaasikasong mga magulang. Tinitigan siya ng kanyang Auntie Isabel na parang hindi naniniwala sa mga sinasabi niya. Si Auntie Isabel niya ay malayo na kamag-anak ng kanyang ama. Naninirahan ng babae rito sa probinsya at naging katiwala na rin sa lupain nila Kane. Nagulat na nga lang siya sa bigla na dumating dito si Kane. Ilang linggo nang nakakaraan. Bit-bit ang sanggol. Abay kung pinabantayan sa'yo, bakit dito mo dinala sa probinsya? Bakit hindi mo iuwi ron sa mansyon niyo sa Maynila? Ikaw Kane, baka anak mong batang yan at natatakot ka lamang aminin sa ama mo. Hindi, auntie. Ako, magkakaanak? Hindi ko pa nakikilalang babae na bubuntisin ko. Asus, batang to. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. O siya, bantayan mo muna siya at magluluto ako. Kawawa naman, kanina pa siya ganyan nagliligalig. Baka naaalala na siya ng mga magulang niya. Tawagan mo kaya't nang makita nila ang bata. Utos pa sa kanya ng tiyahin. Oo, mamaya auntie, sa kwarto na muna kami at lalaruin ko siya. Bit-bit ang umiiyak na sanggol ay bumalik siya sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang siya. Paano ba magpatahan ng bata? Isinayaw-sayaw niya ang sanggol ngunit patuloy lamang siya sa pag-iyak. Nang mapagod ay umupo siya sa may kama at iniharap sa kanyang bata. Tahan na, nandito si Tito. Okay lang yan, si Tito Kane munang mag-aalaga sa'yo. Tama nang iyak, Cole Ashton. Ibabalik din kita sa nanay mo na prinsesa, pero sa ngayon ay rito ka muna sa akin. Kailangan ka pa ni Tito Kane para makaganti sa ama mo na si Colton Mijares. Muli na pinagmasdan ni Kane ang natutulog na sanggol. Mahigit 1 oras niya rin na inihehele-hele at isinasayaw-sayaw ang bata upang antukin at tuluyan na makatulog. Kasama niya ngayon ang munting prinsipe ng Genova na si Cole Ashton. Paano napunta sa kanyang bata? Hindi naging madali. Ilang linggo na rin ang nakakaraan nang isinagawa nila ni Mateo ang kanilang plano. Mabuti na lamang at natulungan sila ng kanilang impormante.
Pero gaya ng inaasahan, malaki na halagang naging kapalit ng mga yon upang maisakatuparan ang balak nila. Lingid sa kaalaman ng royal family, ang pamilya ni Atasha, na ipasok na nila Kane ng espiya nila bilang royal guard niya. Nalaman nila Mateo ang daraanan ng convoy. Si Atasha talagang sadya niya sa Genova, pero hindi niya akalain na isa pala siyang prinsesa, kaya naging mahirap ang pagpaplano nila. Hindi rin sigurado sina Kane at Mateo kung uubra ang plano. Pero sa tulong ng mga mukhang pera rito sa Genova, ay madali nila nalalaman ng mga susunod nilang hakbang. Hindi tiyak kung sino ang sakay ng kotse. Ang importante ay isa sa mag-iina ang makuha nila, at mas napadali ang lahat nang ang anak na mismo ng kaibigan ang inilapit sa kanila ng tadhana. Hindi akalain ni Kane na gaya sa Pilipinas ay pera-pera rin ang usapan hanggang sa Genova. Nang makahanap ng makakatulong sa kanila, ay inayos nila Mateo ang magiging hakbang nila. Planado nila ni Mateo ang aksidente, ang pagbangga ng truck sa sinasakyan na kotse na kabilang sa convoy. Nakaligtas man ang isa dahil hindi roon isinakay ay nakuha pa rin nila si Cole. Hindi pa rin nauwi sa wala ang paghahanda nila. Buti na lamang at naisipan ng kapatid ni Atasha na paghiwa-hiwalayin ang mag-iina. May pinatunguhan ng paghihirap nila at paglagay nila sa buhay nila sa bingit ng kamatayan. Ang buong akala ng lahat ay kasama na namatay ng yaya si Cole dahil sa pagsabog. Pero bago pa man nila pasabugin ang kotse, ay nakuha na nilang magyaya. Hindi alam ng pamilya na prinsesa na nabili na rin nila Kane ang katulong at inutusan na magpakalayo-layo na. Hindi naging madali, lalo ang paglabas nila ng Genova. Kinailangan nilang itago si Cole upang walang makapansin sa prinsipe. Mabuti na lamang at mabilis na naayos ni Kane ang pagdating ng pribadong eroplano niya upang sunduin sila. Cole, I'm sorry. I really do. Hindi ko ginusto na sa ganito na pagkakataon at paraan mo ko makilala. Hindi ko rin gusto na ilayo ka sa mga magulang mo. But your father left me with no choice. Kung sana hindi niya ako trinaydor, hindi ko rin sana ito gagawin sa kanya. Pero huwag ka mag-alala. Babantayan kita at aalagaan habang nasa poder kita. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ibabalik kita sa kaharian niyo. Pero sa ngayon, kailangan ko muna masigurado na makakaganti ako sa ama mo. At makakaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Sigurado ako na kapag nalaman ng pamilya mo sa Genova ang pagkidnap namin sa'yo, ay buhay namin ni Mateong magiging kapalit. Simple lang ang plano ni Kane sa ngayon. Ang ipaalam kay Eulance ang tungkol sa bata. Kapag nalaman ng ama ni Colton na si Celsius Mijares na nagkaanak si Colton ang hindi nito pinananagutan ng bata, ay babawiin niya ang kumpanya at ang posisyon kay Colton. At yun ang gusto niya na makita, ang unti-unti na pagbagsak ng kanyang matalik na kaibigan. Auntie, luluwas muna ako ng Maynila bukas. May mga kailangan lamang ako na daluhan na importante na meeting at ayusin sa opisina. At baka mga isang linggo rin ako na mamamalagi sa Maynila. Pagpapaalam ni Kane sa kanyang Aunt Isabel nang naghahapunan sila. Matandang dalagang Aunt Isabel niya at ang kasama lang din ay ang pamangkin na anak ng namayapa na kapatid. Iiwanan kita ng pera para sa mga pangangailangan ng bata. Bibilinan ko na lang din si Dustin na tulungan ka na bantayan si Cole. Hanggang kailan ba ang bata rito, Kane? Hindi naman sa ayaw ko siya na nandito. Sa totoo lang ay natutuwa naman ako sa bata. Kaya nga lang, ay minsan iniisip ko na baka hinahanap-hanap din niya mga magulang niya. Kaya madalas ang pag-iyak niya, nakakaawa lalo na kapag ayaw talaga niya tumigil sa pag-iyak. Baka hindi sanay sa probinsya ang bata. Isa pa, mukhang anak mayaman yan. Baka ba naninibago sa pamumuhay rito? Hindi ba't mas makabubuti na ron mo siya itira sa mansyon niyo? Auntie, alam mo naman na walang pwede na magbantay sa kanya ron. At saka isa pa, baka isipin din nila papa na anak ko nga yan. Alam mo naman na mainit yun sa akin. Kaya mabuti na rito muna si Cole. Isa rin na aasikasuhin ko sa pagpunta ko sa Maynila ay ang alamin kung nakabalik na ba ang kanyang mga magulang. Baka maaari na nilang kuhanin ng bata. Pagsisinungaling pa niya, tumango naman ang tiyahin sa kanyang sinabi. Alam ni Kay na marami na mga katanungan sa kanyang tiyahin. Pero walang plano si Kay na ipagkanulong sarili niya at si Mateo. Malaking pamilya ang binangga nila sa pagkidnap kay Cole. At hindi lamang si Colton ang tinutukoy niya, kung hindi ang mga Altamirano ng Genova. Nagpatuloy sila na kumain ng tahimik ng Aunt Isabel niya.
Pagkatapos ay mabilis na siya na tumayo at nagpaalam na magpapahinga na. Si Cole ay sa tabi ng auntie niya na natutulog dahil wala naman siyang kaalam-alam sa pag-aalaga ng sanggol. Kailangan niya na nabilisan ng pagkilos kahit na alam niya na hindi siya masusundan ng pamilya ni Atasha rito. Dahil ang buong akala ng mga yon ay namatay na ang anak sa pagsabog, ay kailangan pa rin niya na mabilis na maisakatuparan ng plano.